Matapos makita ng ating bida na binabastos si Tang Rong at pilit pinapainom ng alak ay biglang tumayo ang ating bida para gumawa ng aksyon. Nagtanong si Sheng Hui na kung kilala ba no Bai Yifan ang babae. Sumangayon ang ating bida at sinabing maghintay lang ito. Iniisip ng manyakol na lalaki na nagawa niyang akitin si Tang Rong sa bar dahil sa pagpapanggap bilang kaklase nito. Ang bodyguard nito ay nag-aantay lang sa labas kaya dadalahin niya ito sa CR para matikman. Sabay tawa ng manyakol habang nagnanasa sa katawan ng babaeng lasing. Patuloy pa rin itong pinipilit na uminom si Tang Rong kahit nagsasabi na ang babae na nahihilo na siya. Ilang sandali lang ay hinawakan ng ating bida ang kamay ng manyakol para pahintuan sa ginagawa nito. Habang ang lalaki ay nasasaktan sa pagpisil ng ating bida sa kamay nito. Sinabi ng manyakol na sino ang ating bida para pigilan siya, sabay naghanda ng isang suntok para bigwasan si Bai Yifan. Pero inunahaan na siya ng ating bida at sinikmuraan ang manyakol habang sinasabi ni Bai Yifan sa lalaki na siya ang bangungot nito. Nagbanta ang ating bida sa nakalugmok na manyakol na kapag hinaras pa ulit nito si Tang Rongrong ay bubugbogan niya ito hanggang sa mamatay. Wala nang nagawa ang manyakol kundi sumunod para hindi ulit mabugbog. Lumapit ang ating bida sa lasing na Tang Rong sabay kinamusta kung ayos lang ito. At kung kaya pa ba nito tumayo, napaisip na lang ang ating bida na kung paano naligay ang tandang babae na iyon sa ganun uling sitwasyon. Kahit nahihilo ay nakilala pa rin ni Tang Rong ang ating bida. Nagtanong ang ating bida sa hilong babae na kung nasaan ang mga bodyguard nito, at bakit yumiinom ito ng mag-isa. Noong nakaraang 2 oras habang nakadapa si Tang Rong sa kanyang kama ay masayang-masaya ito dahil nag-reply na sa kanya ang ating bida. Nag-chat si Tang Rong sa ating bida na kung may bakantay itong oras dahil may gusto siyang itanong dito sa personal. Kapag gusto ng ating bida makipagkita, pero tinanggihan lamang siya ng ating bida dahil abala ito at magkita na lang sila sa ibang araw. Nalungkot ang babae dahil tinanggihan na naman siya ni Bai Yifan. Yamakap ang lasing na si Tang Rong sa ating bida habang umiiyak at sinasabi nito sa ating bida na manloloko ito dahil lagi siya nitong di pinapansin. Ang ating bida naman ay hindi na alam ang gagawin dahil sa mga pinaggagawa ng babae. Sinabi ng malungkot na babae na napakahirap hajilapan ng ating bida sabay tanong kung saan ito galing ng ilang araw at kung nakipagkita ba ito sa ibang babae. Napapatong na lang ang ating bida na kung saan ng babaeng ito nakukuha ang mga pinagsasabi. Tanong pa ng babaeng lasing na kung may nakita ba ang ating bida na mas higit sa kanya at mas mayaman pa sa kanya. Dagdag pa ni Tang Rong na kung hindi ba siya kaakit-akit, sinabi ng ating bida sa kanya na abala ito pero pupunta lang pala ito sa bar para mag-inom. Pinatigil ng ating bida ang babae sa kanyang pagsisilita ng mga walang kwentang bagay. Sa isang sulok ay inasar ni Sheng Hui ang ating bida na nasa listahan pala ito ng mayayamang babae. Sumigaw si Bai Yifan na wag itong magsalita ng mga walang kwentang bagay, lumapit na lang ito at tulungan siya. Sinabihan ni Bai Yifan ang mga bodyguard ni Tang Rong na lasing na ang babae kaya sinabi na niya sa atin ito ang tungkol dito. Kaya inutusan ni Bai Yifan ang mga bodyguard na mauna nang umuwi at ihahatid na lang niya si Tang Rong bukas. Na agad namang sumunod ang mga bodyguard. Sinabi ng lasing na babae na umuwi na sila dahil may sasabihin ito sa ating bida. Pinilit pa sakayin ng ating bida ang lasing na babae at sinabing hindi sa bahay nila ito uuwi kundi sa bahay ng ating bida kaya sumakay na ito. Sa likod ay nangasar na naman sa ating bida si Sheng Hui na gumamit ito ng protection. Sumigaw lang ang ating bida sa kanyang kaibigan na hindi siya tulad ng iniisip nito. Nakarating na sila sa apartment na tinitirahan ni Bai Yifan kaya inihiga na ng ating bida ang babae sa kanyang kama. Nagsalita ang babae na makinig si Bai Yifan. Dahil may gusto siyang sabihin na mahalagang bagay. Napapaisip na lang ang ating bida na paano humantong sa ganito ang mga bagay habang nakatingin sa magandang hugis na katawan ng babae. Habang inaalis ng ating bida ang sandals ng babae ay naiisip niya na sa gitna ng gabi na dalawa lang sila ng babae ay isang bagay na walang paraan para ipaliwanag. Bumangon ang babae at nagtanong kung nasaan sila. Inutos ni Bai Yifan sa babae na alisin nito ang sapatos at matulog na, bukas na lang niya ipapaliwanag dito ang mga nangyari. Maya-maya pa ay inilapit ng babae ang kamay nito sa mukha ng ating bida sabay hatik at pinagdate ang mamukha nila. Tanong ng ating bida na kung anong ginagawa ni Tang Rong.
Tugon ng babae na wag itong magsalita at makinig lang sa kanya. Ayon sa babae na gusto niyang sabihin na sa totoo lang. Ang ating bida naman ay kinakabahan sa mga nangyayari. Hindi pa natatapos ng babae ang kanyang sasabihin ay nagsuka na ito sa mukha ng ating bida. Matapos masukahan ng ating bida ay natulala na lang ito at napasabi na kung narito lang ba si Tangrong para pahirapan siya. Dali-daling nagtungo ang babae sa bathroom sabay naghubad ng kasuotan. Ang ating bida naman ay gulat na gulat sa kanyang nakikita na pinaggagawa ng babae. Sa isang banda nakahiga na ang dalawa sa kama habang giniginaw sa lamig ang ating bida. Naiisip na lang ni Bai Yifan na nagpag-alagala siya sa ibang mundo at hindi man lang siya nakabili ng mga kumot at kasuotan sa kanyang sariling bahay. Hindi mahitsurahan ang mukha ni Bai Yifan habang kinakaligkig sa lamig tapos naisip niya na hindi pera niya alam kung anong gustong sabihin sa kanya ni Tangrong. Pero sa ibang banda ay naiisip ni Bai Yifan ang magandang hubog ng katawan ni Tangrong sa kahit anong posisyon. Nilalabanan ni Bai Yifan ang kanyang maitim na naiisip sa babae. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na tumigil sa pag-iisip ng ganun at matulog na para paggising bukas ay pupunta siya ng mall at bibili ng 2 kumot. Maya-maya pa ay yamakap si Tangrong sa ating bida at sinabi na sa wakas ay malapit na sa kanya ang ating bida. Napagtanto ng walang kibong si Bai Yifan na gising lamang pala si Tangrong. Habang nakayakap ang babae ay sinabi nito na mula ng mga araw na iyon ay hindi na nawala sa kanyang isip ang ating bida. Akmang haharap si Bai Yifan para kausapin ang babae ay pinigilan siya ni Tangrong dahil nahihiya siya. Salaysay ng babae na mula ng mga araw na iyon ay umaasa siya na magkikita silang muli ng ating bida. At magiging masaya siya pag nangyari iyon. Mas hinigpitan pa ng babae ang pagyakap kay Bai Yifan habang patuloy na sinasabi na palagi na lang ang ating bidang wala at ngayon yakap na niya ito ay sa wakas naramdaman na niyang totoo. Paliwanag pa ni Tangrong na lumaki siyang itinuturing na maayos ng ibang tao pero sa ating bida niya lang nadama ang ganong kakaibang pakiramdam. Sinabi ni Tangrong kay Bai Yifan na mahal na niya ito. Nagulat ang ating bida dahil hindi niya lubos maisip na sasabihin sa kanya ng babae na mahal siya nito. Hiling ng babae na gusto niyang kumpirmahin ang kanyang nararamdaman sa ating bida sabay alok na kung pwede silang mag-share sa iisang kumot ngayong gabi. Tugon ng ating bida na lasing lang ito sabay tanong na kung alam ba ni Tangrong ang mga sinasabi nito. Sinabi ni Tangrong na hindi siya lasing sabay pabuling na sabing pakiusap. Bumangon ang ating bida kaya nagtanong ang babae na kung aalis si Bai Yifan. Hindi na nakatiis ang ating bida at yumandar na ang kanyang pagkalalaki. Kaya agad tinuka ng ating pambato ang nakahain na palay. Sabay nagpuso-puso ang kapaligiran. Malupit na sinabi ng ating bida na ang isang Magi noo ay hindi tatanggi sa hiling ng isang babae lalo na kung lumuluha ito. Nang gabing yun doon na ginamit ng ating bida ang kanyang nakatagong alas at pinakamalakas na ipinagbabawal na teknik. Nang sumapit ang umaga ay bumangon ang ating bida sa kama na walang suot at halatang napalaban ng matindi. Pagtingin niya sa kanyang tabi ay wala na ay Tangrong. Kinuha niya ang kanyang cellphone habang iniisip na saan nagpunta ang babae ng napakaagap. Pagtingin niya sa mensahe ni Tangrong na ayon sa babae ay matapos ng gabing iyon ay napatunayan niya na totoong gusto niya ang ating bida. Pero kailangan muna niya ng panahon para ayusin ang kanyang pag-iisip dagdag pa ng babae na wag sasabihin ng ating bida sa kanyang ate ang mga nangyari. Matapos mabasa ni Bai Yifan ang mga mensahe niyang iyon ay napagkanto niya na mahal na din niya si Tangrong. Maya-maya pa ay bigla siyang kinilabutan matapos maalala ang ni Tangrong. Naisip niya na mayayari siya dito kapag malaman nito ang nangyari sa kanila ni Tangrong noong gabi. Sa ibang mundo sa tahanan ni Bai Yifan ay may umatake ng steel na golden finger sa isang lumilipad na ibon. Ito pala ay si Bai Yifan habang sinasalo ang nahuhulog na ibon. Naisip niya na ang golden finger technique ay mas napasample niya sa Earth. Perpekto ito para sa mga malayuang atake. At ang lakas nito ay kokontrol niya ng malaya. Naisip pa niya na mas may hanses siyang manalo sa malalakas na kalaban sa hinaharap. Maya-maya pa ay may narinig si Bai Yifan na isang tunog kasabay ng paglitaw ng asul na liwanag mula sa malaking bundok. Napagtanto ng ating bida na iyon ay ang Tianyin Bell ng Five Elements Mountain. Ilang sandali lang ay humahanggos na tumakbo si Liu Wei palapit sa ating bida sabay sabihin. Ang elder ay pinagtitipon ang lahat ng outer disciple, siguro may malaking pangyayari ang nagaganap.
Kaya nag-akit ang ating bida para tingnan kung ano yun. Sinabi ng elder na makinig ang lahat ng disciple dahil may masamang balita. Ang Fire Cloud Demon leader ng Shira Demon Sect ay winasak ang maliit na bayan sa border ng Yan State tapos nambihag ng 180,000 na mga tao para magsanay ng demonic art. At ang krimen na iyon ay karumal-dumal. Salaysay pa ng elder na ang Five Elements Holy Land, Xinwu Holy Land at Holy Land of Treasures ay nagpasya na pumunta ng Demon Cave para labanan ang mga demon. Napatanong na lang ang mga outer disciple na kung sa Ancient Demon Cave. Dagdag pa ng elder na isa iyong pagsisinay sa mga outer disciple na gustong sumama. Nangako ang elder na ang tatlo sa pinakamagaling na kalahok ay makakatanggap ng Forgotten Dust Elixir, Top Grade Artifact, Rainbow Abyss Sword at Scroll of the Top Human Rank Martial Arts Skills. Pinag-usapan ng mga outer disciple na ang Forgotten Dust Elixir ay mid-grade elixir na magagamit ng isang cultivator na nasa Profound Realm at may 70% na makapag-breakthrough sa Divine Mystical Realm. Mungkahi ng isa na ang outer sect ay magbibigay ng top grade na artifact kaya ang mission na iyon ay hindi madali. Sa isang banda nagtanong si Liu Wei sa ating bida na kung ano sa tingin nito. Pahayag ni Shu Chu na ang Ancient Demon Cave ay kuta ng mga demon at ang sino mang pumunta din para magsanay ay mahaharap sa panganib ang mga buhay. Sabay tanong na kung gusto pumunta ng ating bida. Nag-akit si Liu Wei na pumunta sila na kahit hindi sila makakuha ng mga rewards ay ang mahalaga papatay sila ng mga demon para putol-asin ang kanilang mga kakayahan. Sumangayon ang ating bida dahil naghahanap din siya ng lugar para sanayin ang kanyang mga kakayahan. Naisip ng ating bida na baka ang lalaking nakatalukbong ang nasa likod ng pagsisinay na ito. At kapag totoo iyon ay magiging mapanganib ang pagsasanay. Mungkahi ni Kalbo na handa na sila pero wala pa silang mga armas kaya kailangan nilang maghanda ng mga special na kagamitan. Mungkahi ni Kalbo na ang Ancient Demon Cave ay may 9th na palapagpailalim. Kada isang layer ng mga ito ay parang isang maliit na mundo at ang lawak ay mas malaki ng maraming beses sa kalupaan. Paliwanag ni Zinyo na sa Demon Cave ay puro kadiliman kahit saang bahagi and pinaninirahan ng hindi mabilang na mga uri ng halimaw. Gaya ng mga Yakuza, Rockel, Demon Trolls, Phantom Demons at Shira. Ang Demon Cave at naglalabas ng di mabilang na bibihirang kayamanan. Lalo na ang mga magical, medicine at underground crystal ores. Kapag mas malalim na palapag ang narating ay mas marami ang makukuha. Pero ang mga halimaw habang lumalalim ang palapag ay mas nakakatakot. Sa isang banda dahil sa pagtira ng mga ito sa kailaliman ng matagal na panahon ay ang mga halimaw na naninirahan dito ay may isang kahinaan, takot ang mga ito sa liwanag. Kaya kinakailangan nilang maghanda ng Night Shining Pearl o Glowing Treasures at Talisman. Natuwa ang ating bida dahil napakadali nun sa kanya kung liwanag ang kahinaan ng mga halimaw. Makalipas ang 3 araw sa Black Jade City sa labas ng kastilyo. Sinabi ng elder sa mga outer disciple na iyon ang Black Jade City kung saang lugar magtitipon-tipon ang mga mandirigma at mga manghe. Maaaring magbinta dito ng mga bangkay ng halimaw o bumili ng mga elixir at mga supplies. Paliwanag pa ng elder na sa labas ng Black Jade City ay maraming portal na pasukan patungo sa Ancient Demon Cave. Ipinamahagi ng elder ang mga communication talisman na maaaring magagamit sa pagitan ng 3 Holy Land at ng 5 major sect. Sinabihan ng elder ang mga outer disciple na kapag nasa panganib ang mga ito ay ilagay ng mga ito ang kanilang spiritual energy sa communication talisman at kapag maswerte sila ay may dadating sa mga ito para tumulong. Dagdag pa ng elder na ang mga disciple na nasa Marrow Cleansing Realm ay papasok sa 4th at 5th floor ng Demon Cave. At ang nasa Enlightenment Realm ay papasok naman sa 6th at 7th floor ng Demon Cave. Ang mga disciple na nasa Profound Realm ay papasok sa 8th at 9th floors ng Demon Cave at nagbabala ang elder na sa 10th floor ng Demon Cave ay pag wala sila sa Divine Realm ay wag na nilang tangkain na pumasok dito dahil mamamatay lang ang mga ito. Sabay tanong nung nauunawaan ng lahat. Nagsipag sagot ng oo ang lahat. Kaya pinaalis na ng elder ang mga outer disciple at nagsipagtakbuhan ang mga ito patungo sa entrance portal ng kani-kanilang palapag na papasukan. Nagmungkahi si Shu Chu na hindi na maganda ang lagay ng kanyang espade kaya kailangan muna niyang bumili ng bago. Sumangayon si Zinyo at sinabing binili din siya ng pagkain. Nagtungo ang 5 sa weapon shop at naningin ng mga sandata.
May napiling magandang espada si Shu Chun sa gilid. Habang ang ating bida ay nag-iisip na kahit maliit ang shop at nagbibinta ang mga ito ng mga high-grade weapon. Maya-maya pa ay may umagaw sa espadang napili ni Shu Chun si Son Xing ng Xiangja sect. Sa babae na siya ang unang nakakita sa espada. Tugon ni Shu Chun na siya naman ang unang nakadampot. Sinabihan ng lalaki na si Zhao Shuo taga Xiangja sect din na huwag maging mapusok ang kayang junior sister dahil ang mga ito ay taga Five Elements Holy Land. Di nakinig ang babae bagkus nagalit pa at sinabong ang Five Elements Holy Land ay ang pinakamasahol sa lahat ng Holy Land, sabay tanong sa lalaki na kung natatakot ba ito sa mga ito. Napaisip ang ating bida na kung saan nagmula ang mga ito dahil lagi na lang siyang nakakatagpo ng mga ganong klaseng tao. Mungkahi ni Liu Wei sa babae na kahit gaano pa sila kababa ay isa pa rin naman silang Holy Land. At mas malakas pa rin sila kaysa sa third-rate sect na gaya ng mga ito. Nagalit ang babae sabay pinakita ang simbolo sa kanyang braso. At sinabi kay Liu Wei na sino ito para tawagin ang kanilang sect na third-rate lamang. Inutos pa ng babae na buksan ni Liu Wei ang mga mata nito dahil ang kanilang sect ay kilala bilang second-class sect sa mainland. Maangas na sinabi ni Liu Wei na wala namang pinagkaiba ang mga ito sa third-rate dahil sa mata ng mga disciple ng Five Elements Holy Land ay mga basura lang ang mga ito. Hindi nakapagtimpi ang babae nang tawagin silang basura ni Liu Wei kaya agad itong sumugod para atakihin si Taba. Pero may nagpatihil sa babae at nagtutok ng espada sa leeg nito kaya napahinto ang babae. Nagpakilala ang ating bida na siya si Bai Yifan na hindi nananakit ng babae maliban kung may dahilan. Nang inig sa takot ang babae dahil bigla na lang may lumitaw na espada. Naisip pa nito na napakabilis ng galaw ng ating bida dahil hindi man lang niya napansin na kumilos ito. Inutusan ng ating bida ang babae na ibaba ang espada at umalis na ang mga ito. Kaya agad ang mga itong umalis habang nakatingin ang babae sa ating bida. Ibinigay na ni Zinyo ang espada na napili ni Shu Chun. Inutusan ni Bai Yifan na dapat magsanay pa ng mas matindi si Shu Chun para hindi ito nabubuli. At kapag sila ay nakarating na sa Demon Cave ay walang makakapag-protekta dito sa lahat ng oras. Tugon ni Shu Chun na tatandaan niya iyon. Sinabi ni Zinyo kay Shu Chun na nag-aalala dito ang ating bida at ayaw nito na napapahiya si Shu Chun kaya sinabi ni Zinyo na mas pagbutihin pa nito ang pagsesenay. Sa isang banda sa Certain Inn ay may sumampal sa pagmumuka ng babaeng si Son Xing. At tinawag itong basura at isang kahihiyan. Nang hingi ng tawag si Son Xing sa kanyang elder habang hawak ang mukha. Sinabi nito sa kanyang elder Jiang na nakapagdala siya ng kahihiyan sa kanilang sect. Paalala ni Elder Jiang ng Xiangja sect na binalaan na niya si Son Xing na sa Black Jade City na 100 porsyento na huwag mauugnay sa kahit na sino lalo na sa mga taga Five Elements Holy Land. Ayon sa Jiang Elder na kahit sila ay second class lamang ay may suporta naman sila mula sa Xinwu Holy Land kaya magagawa nilang sumali at makipagkompetensya sa magaganap na festival. Sinabihan ng Elder si Son Xing na wala siyang pakialam kahit ano pang pamamaraan ang gamitin nito basta magawa lang nitong makapagheganti o si Son Xing ang ituturong responsable ng lahat, na agad sumangayon ang babae. Sa labas ng Black Jade City nagtungo sila Bai Yifan sa entrance patungo sa Demon Cave. Tinanong niya ang kayang mga kasama kung handa na ang mga ito. Sumangayon naman ang lahat. Nagtungo ang 6 sa 6th floor ng Demon Cave nakita nila nakakaunti ang mga halimaw sa palapag na iyon kaya nagdesisyon silang magpahinga pagkatapos talunin ang mga halimaw. Pinagpapatay nila Liu Wei at ni Kalbo ang mga halimaw sa 6th floor. Tumawa si Liu Wei at sinabing mula nang pumasok sila sa Demon Cave ay nakapatay na sila ng 800 na demons. Sinabi ni Kalbo na kahit dumami pa ang mga demon sa palapag na iyo ay wala pa ring laban sa kanila ang mga demon. Sa isang banda nakatagpo si Zinyo ng isang magic mushroom, kaya agad niya itong kinuha. Natuwa si Kalbo sa nakita ng babae at ayon kay Zinyo na mabibinta iyon sa napakaraming pera. Sinabihan ng ating bida ang kanyang mga kasama na maghiwalay muna sila dahil bababa siya ng 7th floor para maghanap. Dagdag pa ng ating bida na ang mga ito ay nasa mas mababang realms kaya manatili lang ang mga ito sa 6th floor. Nagtanong si Liu Wei na kung aalis talaga ang ating bida. Sagot ng ating bida na nagpunta siya sa lugar na ito para magsanay. Inutos ng ating bida kay Liu Wei na ilakas na ito kaya Liu Wei na ang baalang magbantay kina Zinyo at Shu Chun.
Tumawa lang si Liu Wei at sinabing wag mag-alala ang ating bida. Sinabi ni Shu Chun sa ating bida na kung pwede sa kanalang ito umalis dahil wala pa siyang nahahanap na magic herbs. Sagot ng ating bida na ihahanap na lang ito ni Liu Wei at ang Demon Cave ay napakalawak kaya marami pa ang mga itong mahahap na kayamanan. Nalungkot si Shu Chun sa kanyang narinig. Masayang sinabi ni Liu Wei na wag nang mag-alala si Shu Chun dahil kapag nakahanap sila ng magic herbs ay ibibigay nila rito. Nalungkot na sumangayon ang babae. Sa lugar ng 7th floor ng Demon Cave ay makikitang pinagpipiestahan ng mga pulang demons ang mga bangkay ng mga tao na nagtangkang pumasok sa 7th floor. Simot lahat ng laman at sa isang iglap kalansay na lang ang natitira sa mga tao. Nagtago ang isang disciple habang takot na pinapanood ang kanyang mga kasama na naging kalansay na lang. Naiisip nito na ang kanyang senior brother ay kaagad namatay matapos tamaan ng 3 atake mula sa mga Nightcrawler. Naisip pa ng lalaki na wala nang siyang pakialam sa pagsusulit at mga rewards, ang mahalaga lang ay makatakas siya bago pa siya makita ng mga ito. Pagtingin ng lalaki sa kanyang taas ay kinilabutan siya ng matindi dahil bumungad sa kanya ang isang Nightcrawler na tumatawa at handa siyang kainin. Sa takot ng lalaki ay agad siyang tumakbo ng mabilis at sumisigaw na humihingi ng tulong. Tumawa ang Nightcrawler demon sabay naghanda ng pag-atake sa lalaking natakbo. Ibinato ng Nightcrawler demon ang kanyang trident sa lalaki. Matapos makita ng lalaki ang ataking palapit sa kanya ay naisip nito na katapusan na niya. Pero biglang sinabi ng lalaki na ayaw pa niyang mamatay. Ilang saglit lang ay may tumamang golden finger skill sa trident ng Nightcrawler demon at tuluyang nawasak. Dumating sa tamang oras si Bai Yifan sabay binigyan ng isang atake ng golden finger ang Nightcrawler demon. Habang sinasabi ng ating bida na hindi niya inaasahan na ang unang makikita niya sa 7th floor ay Nightcrawler. Agad bumagsak mula sa ere ang demon matapos tamaan ng golden finger. Napalingon ang ibang Nightcrawler demon sa kasama nilang bumagsak. Natuwa ang lalaki dahil ligtas na siya. Maangas na tinapakan ni Bai Yifan ang ulo ng patay na Nightcrawler. Napansin ni Bai Yifan ang mga Nightcrawler na papasugod sa kanya habang tumatawa ang mga ito. Natakot ang lalaki sa mga paparating na Nightcrawler kaya nagtanong ito sa ating bida na kung may dala itong isang bagay na nagliliwanag. Tugon ng ating bida na hindi na niya kailangan pang gumamit ng ganon. Sinabi ng takot na lalaki na anong pinagsasabi ng ating bida dahil ang kanyang mga senior brother na mas malakas pa kay Bai Yifan ay lahat namatay. Dagdag pa nito na katapusan na nila at hindi na sila makakatakas pa. Ginamit ni Bai Yifan ang kanyang floating steps at mabilis na nawala sa harap ng lalaki. Mabilis na sinugod ng ating bida ang mga lumilipad na Nightcrawler sabay pinagpaputol ang mga ulo ng mga ito. Gulat na gulat ang lalaki matapos makitang nagbagsakan ang mga ulo ng Nightcrawler. Mayabang na sinabi ng ating bida sa lalaki na hindi nito masasabi na malakas ang isang tao base lang sa pagtingin dito. Sa likod ni Bai Yifan ay may mga papasugod na namang mga Nightcrawler demon at napansin ng ating bida ang 7 sa mga ito ay nasa Marrow Cleansing Realm at ang 5 ay nasa Enlightenment Realm. Magkawasak-wasak ang mga katawan ng mga Nightcrawler demon matapos polanan ni Bai Yifan ng Rainstorm Swordhead ang mga ito. Sa kanyang likuran ay napansin niya na may pupataki sa kanya mula sa makalas na Nightcrawler kaya mabilis niya itong iniwasan gamit ang floating steps. Sabay naisip na ang dumating ay ang boss ng mga Nightcrawler. Napansin ni Bai Yifan na ang leader ng mga Nightcrawler ay nasa middle stage ng Profound Rill. Agad siyang sumugod sa demon at ginamit ang sword technique na Raging Inferno para salagin ang atake ng leader ng Nightcrawler. Naisip ni Bai Yifan na napakabilis ng reaction speed ng demon. Kaya agad siyang naghanda ng kanyang bagong skill para ipang-atake sa kalabang Nightcrawler. Sa lakas ng ataking pinakawalan ni Bai Yifan, nabutas ang katawan ng leader ng mga Nightcrawler. Ang panang-atake ni Bai Yifan ay ang Golden Finger Evolved version, na kanyang tinawag na Golden Claw.